Kumusta mga kaibigan? Nandito na naman po tayo sa isang masigasig na pananaliksik ng banal na kasulatan at kasama natin si Nate. Talk to his friends about Jesus. Dito po, pag-aaralan po natin ngayon ang kabanata or chapter 16 to 22 ng Aklat ni Mormon. Simulan natin. Dito sa chapter 16, matapos si Nephi magsabi o ipaliwanag sa kanyang mga kapatid yung mga bagay na nakita niya sa kanyang pangitain at ang ibig sabihin nito, ang sagot sa kanya ng mga kapatid niya, ikaw ay nagpahayag sa amin ng masasakit na bagay higit kaysa kaya naming tiisin. So, para bang masakit kina Leman at Lemuel na marinig yung mga bagay na maaaring mangyari sa kanila kung magpapatuloy silang ganon. Bakit? Ipinaliwanag ni Nephi sa verse 2, kaya nga, ang may kasalanan ay tumatanggap ng katotohanan ng may kahirapan sapagkat iyon ay sumusugat sa kanila sa kaibuturan. So, the guilty take it the truth to be hard, sabi nga sa English. Sa akin palagay, hindi naman likas na masama sina Leman at Lemuel. So, masakit talaga pag alam mo na tama yung kausap mo, nagtatama sa mga maling ginagawa mo. Minsan nga lang nagiging ibang reaksyon natin sa mga ito. Imbis na mapagkumbaba tayo, nangatwiran tayo para maging tama yung mga maling o hindi ganoon kabuti yung ginagawa natin. So, gawin natin medyo magaan. So, hindi ka mali. Pero alam mo, nang sinasabi ng mga magulang mo o ng pinuno ng simbahan ay mas makakabuti sa iyo kaysa dun sa kung ano yung gusto mo. Minsan, nagagalit tayo. Minsan, iisipin natin na mali na yung ginagawa natin kasi nagpayo ng mas mabuti ang magulang natin o mga pinuno ng simbahan. Pero sa simula pa lang, wala naman silang sinasabi na mali ka o mali tayo. Ang sinasabi lang nila na may mas mabuti o mas magandang paraan kaysa dun sa iniisip natin o kaysa dun sa gusto nating mangyari. So, ganito mag-react ang ibang kabataan yun. Kahit hindi lang kabataan, yung mga tao. Mabigat sa kalooban nila na sabihan sila kung ano yung mas mabuti. Palagi nilang iniisip na ang tingin natin sa kanila ay wala silang ginagawang mabuti o mali na lang palagi yung ginagawa nila. Pero ang totoo, tama din yung ginagawa nila. Meron nga lang mas mabuting paraan para sa kanila base sa karanasan ng mga nauna sa kanila o base din sa inspirasyon ng isang magulang o ng isang pinuno ng simbahan. No, dito, kay pagpapatuloy natin sa verse 5, at ito ay nangyari na sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, kung kaya nga't ako ay nagalak at nagkaroon ng malaking pag-asa para sa kanila na sila ay lalakad sa mga landas ng katwiran. Dito makikita ulit natin, hindi talaga likas na masama sina Leman at Lemuel. Hindi lang tama ang pagharap nila sa mga pagsubok. Dito, nabanggit ni Nephi kung paano mas magiging mabuti ang mga kapatid niya at yun kung magpapakumbaba sila at lalakad sa landas ng katwiran. So, may solusyon May paraan para magbago yung hinaharap ni Leman at Lemuel. Sige. Pagkatapos ito, dahil sa mga paglalakbay nila sa ilang, dumating na yung panahon na nagbunga na. Nagbunga na yung pagsama ng pamilya ni Ismael kina Lehi. Dito, pinangasawa na nina Leman at Lemuel, nina Nephi, ang mga babaeng anak nina Ismael. So, paris-paris na. Nagkaroon ng dating. So, dito, mga asawa na nila ang mga anak na babae ni Ismael. Ultimo si Zoram, yung naging kaibigan ni Nephi, yung alalay ni Laban. Sa kanya napapunta yung panganay na anak. So, ito yung isa sa magandang kabanata kasi ito man yung
Isa sa dahilan kung bakit talaga isinama ni Nalihay sina Ismael para magkaroon sila ng binhi. Magkaroon ng pamilya. Ang pamilya nila kasi puro lalaki halos yung anak ni Lihay. Tutuloy natin, habang nasa ilang sila, dito na dumating o ibinigay ng Panginoon yung bilog na bola na kahanga-hanga ang pagkakagawa at iyon ay yari sa purong tanso. Sa loob ng bola ay may dalawang ikiran, spindles, parang ganon, parang sarilo. At ang isa ay tinuturo ang daan kung saan kami nararapat magtungo sa ilang. Isang kamanghamanghang bola. So, alam natin, ang tawag doon ay layahona. So, sa panahon natin ngayon ng mga technology, maraming mga science fiction, parang mahirap makakita ng, posible pa rin, pero mahirap makakita ng mga kamanghamanghang bagay sa ngayon kasi iniisip natin na lahat ng bagay ay posibilidad na dahil sa technology na meron tayo ngayon. Pero itong panahon ni Nalihay, kung makikita natin yung katangian ng layahona, is kakaiba siya. Gumagana siya sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ganda nun, di ba? Gumagana siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, doon sa paglalakbay nila, kung mapapansin natin, sabi ng mga eksperto dito sa chapter nito, sa mga panahon ito, marahil ay nasa parte na sila ng Saudi Arabia. So, base sa layo at direksyon ng kanilang paglalakbay. Alam natin, Saudi Arabia, disyerto, mahirap ang pagkain. Kaya nga, nung nangangaso si Nephi, dito sa verse 18, sinabi dito, ito ay nangyari na habang ako, si Nephi, ay yumaon upang mangaso at makakain, dinggin na bali ko ang aking busog, yung pana, nayari sa purong asero, at matapos na babali ko ang aking busog, o yung pana niya, dinggin ng aking mga kapatid ay nagalit sa akin dahil sa pagkabali ng aking busog. Busog, di ba? Pero pana. Sapagkat hindi kami nakakuha ng makakain. Tapos, tutuloy natin sa verse 21. Jump natin sa verse 21. Ito ay nangyari na si Nephi, si Nephi, na naghirap kasama aking mga kapatid dahil sa pagkabali ng aking busog, ng pana, at ang kanilang mga busog ay nawalan din ng igkas, o yung string. At iyon ay nagsimulang maging lubhang napakahirap. O kung kaya nga't kami ay hindi na makakuha ng pagkain. At ito ay nangyari na ako, si Nephi ay nangusap ng marami sa aking mga kapatid sapagkat pinatigas nilang muli ang kanilang mga puso maging hanggang sa pagdaing laban sa Panginoon nilang Diyos. So ano bang karaniwan ng isang taong gutom? Di ba naiirita tayo? Halimbawa, ikaw ay galing sa trabaho, tapos uuwi ka na, gutom, walang pagkain sa bahay. Ano yung kalimitang reaksyon ng taong yun, o ng padre de pamilya? Naiirita o hindi man, nagagalit, di ba? Diba to, walang pagkain. Gutom na nga sa trabaho. Hindi man lahat, pero yun yung natural na reaksyon. Isang taong gutom at pagod. Dito, si Nalihay, pamilya ni Ismael, pagod sa paglalakbay. Wow, marahil dahil mahirap magharap ng tubig. Tapos gutom pa dahil hindi sila makapangaso dahil sira yung mga pana nila. So, dito makikita natin ang mga reaksyon ng pamilya ni Nephi ay isang karaniwang reaksyon ng mga taong nagugutom. At kung pag-aaralan natin ang kanilang sitwasyon at lokasyon, hindi lang gutom ang dinadanas nila ngayon. Marami pa. Silang lahat ay naghihirap na. Pero si Nephi, imbis na magreklamo, gumawa siya ng paraan.
No? Kung itutuloy natin, gumawa siya ng pana sa madalit sabi. At dito sa verse 23, maganda yung sinabi niya, at sinabi ko sa aking ama, saan po ako tutungo upang makakuha ng pagkain? O alalahanin natin na sa sitwasyong ito, no, kasama na si Lihay na nagmamaktol o nagbubulong-bulong dahil sa kanilang paghihirap. Pero kinilala pa rin ni Nephi o si Lihay bilang patriarka ng pamilya. At humiling na magtanong sa Panginoon sa pamamagitan ng layahona saan sila makakakuha ng pagkain. Kung itutuloy natin sa 24, sinabi niya, sapagkat nangusap ako ng maraming bagay sa kanila sa kasiglahan ng aking kaluluwa. So, makikita natin, dito si Nephi, sinabi niya na, o nangusap siya sa pamilya na, sa kasiglahan ng aking kaluluwa. Kahit gaano ka pa katama ang iyong punto, kung sasabihin mo naman ito sa pamamagitan ng galit o inis, hindi ito maintindihan o hindi ito makukuha ng kausap mo. Ulitin ko, kahit gaano ka pa katama sa iyong punto o rason, at dinadaan mo ito sa pamamagitan ng galit o inis, yung pagpaparating mo ng punto mo, hindi nila maintindihan. Hindi nila makukuha yan. Kaya nga ito ang pamaraan na ginagawa na pananalitan ni Nephi sa kasiglahan ng kanyang kaluluwa. Kung itutuloy natin sa 25, at ito ay nangyari na ang tinig ng Panginoon ay nangusap sa aking ama at tunay siyang nakastigo dahil sa kanyang pagbubulong-bulong laban sa Panginoon. Kung kaya nga siya ay nasadlak sa kailaliman ng kalungkutan. Na-realize din, napagtanto din ni Lihay yung kanyang ginawang pagbulong-bulong. So madalit sabi, tumingin sila doon sa bola, sa layahona, at masdan, nakita nila kung ano yung kasulat. Sabi dito sa 27, siya ay natakot at labis na nanginig. At gayon din ng mga kapatid at ang mga anak na lalaki ni Ismael at aming mga asawa. Hindi na sinabi kung ano yung nakasulat doon. So, pero ang sinabi dito sa 28, at may nakasulat din sa mga yaon na isang bagong sulatin na madaling mabasa na nagbigay sa amin ng pangunawa hinggil sa mga pamamaraan ng Panginoon. At iyon ay isinulat at binabago sa panahon, alinsunod sa pananampalataya at sigasig na ibinibigay namin doon. At sa gayon, nakikita natin na sa pamamagitan ng maliliit na pamamaraan ay may isasagawa ng Panginoon ang mga dakilang bagay. Maganda siguro kung meron tayong ganito, no? Revelation device. Kung meron tayong gusto malayo, tingnan natin, yun pala yung gusto ng Panginoon sa akin. So, napakadali lang, no? Babasahin na lang natin kung anong gusto ng Panginoon. Pero hindi Gumagana pa rin yun sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan ng advice. Meron tayong banal na espiritu na nagtuturo sa atin. Kailangan lang natin is pag-aralan kung ano yung sinasabi ng banal na espiritu sa atin. Dahil siya man yung tagapagsalita ng Panginoon, tagapagbigay mensahe sa mga nais iparating sa atin ng Panginoon. Ngayon, dito, umabot na sa panahon, sa paloob ng maraming araw, namatay na si Ismael. No? So, bago namatay si Ismael, nagsisi sila, nakakain muli sila, nakakuha ng mga pagkain, so nagpasalamat muli sila sa Panginoon. At dito sa verse 34, namatay si Ismael at inilibing siya sa pook na tinatawag na Nahom. Dito, basahin natin sa 35, at ito yung nangyari na ng mga anak na babae ni Ismael ay labis na nagdalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang ama. At dahil sa kanilang mga paghihirap sa ilang, at sila ay bumulong-bulong laban sa aking ama dahil sa inilabas niya
sila sa lupain ng Jerusalem. Sinasabing, ang aming ama ay patay na. Oo, kami ay labis na nagpagalagala sa ilang. At kami ay nagdanas ng labis na paghihirap, gutom, uhaw, at pagod. At matapos ang maraming pagdurusang ito, itchap na mamamatay kami sa gutom sa ilang. Ano ko, mamamatay na kami dito. Parang ganun yung gusto niya sabihin. So, nakakapagbago talaga ng pananaw ang mga pagsubok sa buhay. Matatandaan, bago lamang sila nagsisi sa kanilang pagbulong-bulong dahil nagutom sila. At napaliwanagan na sila ng maayos ni Nephi. Pero, eto na naman. Pero, baka mamalinin nyo na interpretasyon. Ang pagdadalamhati nila sa pagkamatay ng kanilang ama ay lehitimo at natural lamang na maramdaman ng isang nawalan ng mahal sa buhay. Pero ang isisi o manisi ay ibang usapan yun. Hindi magbabago ang ugali nila o ang sitwasyon nila kahit nandun pa sila sa nagpaiwan sila sa Jerusalem, tapos nangyari sa kanila ito. Ganito pa rin yung magiging reaction nila hanggat hindi natututo yung tao. No? Kaya nga minsan sa mga pagsubok, doon tayo natututo. Doon natin malalaman kung naidaos ba natin yung pagsubok or meron tayong natutunan sa ating pagsubok. May pagkakaiba yun, ano? Iba yung naidaos, ayun na, nalagpasan mo lang, pero pag dumating ulit, wala ka naman natutunan. Pero iba yung nalagpasan mo at meron kang natutunan, sa sunod na dumating yon, alam mo na kung ano yung gagawin. Hindi yung nalagpasan mo lang, tapos dumating na naman, hindi mo na naman alam gagawin, nilagpasan mo ulit, para ba pinapalipas mo lang. So may pagkakaiba yung dalawa, no? Yung nilagpasan at merong natutunan sa mga pagsubok. Ngayon, dito, sa verse 38, ayan. Hindi lang pati yung mga anak ni Ismael, pati na rin sina Leman at Lemuel. Sinabi dito sa 37, Dinggin, patayin natin ang ating ama at gayon din ang ating kapatid na si Nephi na nilukulok ang kanyang sarili na maging ating pinuno at ating guro. Mga nakakatanda niyang kapatid. So, naiirita na sila kasi tayo man yung panganay. Tapos sa 38, ngayon sinabi niya na ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya at gayon din ang mga anghel ay naglilingkod sa kanya. Ulit dinggin, nalalaman natin na siya ay nagsisinungaling sa atin. At sinasabi niya mga bagay na ito sa atin at siya ay nagsasagawa ng maraming bagay sa pamamagitan ng kanyang tusong pamamaraan upang madaya niya ang ating mga mata sa pag-aakala marahil na madadala niya tayo sa isang di kilalang ilang. Ayan. So, kung ano na ng mga rason na ginagawa ng mga kapatid ni Ismael dito. Pero, kung mapapansin natin na palagi namang nakapanig ang Panginoon kay Nephi. No? So, titingnan natin na palaging nadadaan ni Nephi sa mabuting pamamaraan o mabuting pakikiusap yung mga kapatid niya. Mabuting pangangaral. No? The gospel way. Hindi yung dinidebate niya yung mga kapatid niya. Dinadaan niya palagi sa mabuting pamamaraan na pakikipag-usap. So ngayon, sa maraming paglalakbay nila, ay dumating na sila, sabi nga, 8 taon. Simula nung umalis sila sa Jerusalem, hanggang dumating nila sa ngayon, sa kung saan nandun tayo sa istorya ni Nephi, ay lumipas na ang 8 taon. At dumating sila doon sa tinatawag na bountiful. No? At yun ay yung malapit na sila sa dagat.
Doon na nga sila nagtayo ng tent. Makikita nyo, para mas maganda yung visualization ninyo, makikita nyo doon sa Book of Mormon videos kung saan na sila at kung gaano kasagana yung lugar na dinatnan nila. Ngayon, inaakala nila, siguro, inaakala nila Leman at Lemuel, ito na yung lupang pangako, ito na yung promised land kasi maraming prutas, maraming honey. Sarap yun eh. Yung panahon na yun. Yun yung parang espesyal. Kasi yun yung nagpapasarap sa pagkain, yung honey. Yung pukyotan. Yeah, siguro inaakala na nila na yun yung bountiful. Kaya nga, nung ginagawa na ni Nephi yung barko, parang ba ayaw nilang umalis. Okay dito eh. Maganda na dito. So, sa verse 7, ng chapter 17, basahin natin. Dito, tinawag na si Nephi, bumangon at pinapunta sa bundok at doon nakatanggap ng tagubilin si Nephi na gumawa ng isang sasakyang pandagat o barko. Hindi pa alinsunod sa pamaraang ipinakita ko sa iyo upang maitawid ko ang iyong mga tao sa kabila ng mga katubigang ito. Ngayon, malalaman natin, ngayon pa lang nalaman ni Nephi na kaya sila dinala ng Panginoon sa lugar na yon, doon sa may tubing dagat, ay para maggawa siya ng barko upang tawirin ang dagat. Isipin natin, palagi lang sumusunod si Nephi doon sa kung ano sinasabi sa Layahona. O dito kayo dadaan, dito kayo kukuha ng pagkain, o doon kayo punta, daan kayo dito. No? Palagi sila nakasalalay doon sa bola. Bakit? No? Dito tinuruan sila o ginawa ng Panginoon na maging matamis yung karne na pwede na nilang hindi lutuin. Kinakain nila ng hilaw yung karne. Sabi nga, dito, nagbigay ng magandang pagpapadede sa mga anak nila at naging malakas, masigla yung mga anak nila at hindi reklamador. Yung mga anak ni Nephi o yung kanilang mga anak. Dito, maano natin na kasi ito na yung mga panahon na nilipol na o nilusob na ng mga Babylonian yung Jerusalem. So, ibig sabihin, maraming mga posibleng nagbabantang panganib sa daan na pilit iniiwas ang mga pamilya ni Lehi na maengkwentro yung kung sino man maengkwentro. Kaya nga, tumagal ng ganong katagal ang paglalakbay nila sa ilang. So, sasabi na, dyan muna kayo. Hindi natin alam, ha? Sabi na, baka nangyayari na, dyan muna kayo kasi may kalaban doon. Huwag kayong sisiga ng apoy kasi baka makita sa malayo ng kalaban. So, kaya nga, halos hindi sila nagluluto. Tuwing may mahuhuli sila, kakainin nila ng hilaw. Wow! Ayun. Matapos makatanggap ng tagubilin o ng instruction si Nephi na gumawa ng barko, ang una niyang tanong is, saan po ako makakakita ng mga minang tutunawin para makagawa ako ng kagamitan? See? Hindi talaga ugali ni Nephi na magreklamo. Palagi siyang, ano po yung pwede kong gawin? Ano yung susunod na gagawin ko? So dito, sa verse 17, siyempre, ito yung sinabi nung nakikita ni Nephi na hindi masyadong tumutulong siguro yung mga kapatid niya. Kasi nga, ito yung nasa isip nila. 17. Ang ating kapatid ay isang hangal sapagkat inaakala niya na siya ay makakagawa ng isang sasakyang dagat. Oo, inaakala rin niyang makakatuwid siya dito sa malawak na katubigang ito. Kasi nga, sa sandaling ito, wala pang naitala o recorded. Wala pa silang alam na tao na nakatawid na sa malaking karagatan. Kaya nga ang tingin nila sa ginagawa ng kapatid nila ay imposible. Kaya nga, bakit tayo tutulong dyan? Para bang ganun? Para bang magagawa ng kapatid natin yan? Wala nga yan alam eh. Kaya dito, makikita natin na umiiral naman yung pagiging karaniwang tao ni Leman at Lemuel. Kasi nga, parang to see is to believe sila eh. Ganun.
Dito sa verse 19, nang mapuna nila na ako ay nagsimulang malungkot, sila ay nagsaya sa kanilang mga puso, kung kaya nga't sila ay nagalak dahil sa akin. Na sinasabing, alam naming hindi mo kayang gumawa ng sasakyan dagat, pagkat alam naming kulang ka sa kaalaman. Kaya nga, hindi mo kayang isagawa ang ganyang napakalaking gawain. Oh, tinuloy pa nila, ikaw ay katulad ng ating ama. Nalinlang na mga hangal na guni-guni ng kanyang puso. O inakay niya tayo palabas ng lupain ng Jerusalem at tayo nagpagalagala sa ilang sa maraming taon. At ito ay at ang ating kababaihan ay nagpakahirap na sila ay may dinadala sa sinapupunan at sila ay nagsilang ng mga anak sa ilang at nagdanas ng lahat ng hirap maliban sa kamatayan. At mabuti pang sila ay namatay bago sila lumisan sa Jerusalem kaysa nagdanas ng mga paghihirap na ito. Dito, kung titingnan natin, medyo may punto sina Leman at Lemuel. Punto dun sa bagay na, oo, ganon kahirap yung dinanas sila na para bang mas gugustuhin mo na lang, mas mabuti pang mamatay kaysa pagdaanan yung hirap na dinanas nila. Yes, ganon kahirap yung pinagdaanan nila. Pero, nakikita naman natin na kahit ganon yung hirap na pinagdaanan nila, ay binayayaan sila ng Panginoon sa kanilang mga paglalakbay. Nakita nila yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Yun nga lang, parang nakatutok sila doon sa mga negatibong bagay na mga nangyari sa kanila. Imagine niyo, habang naglalakbay, buntis, doon nanganak, diba? Napaka-unsanitary noon. So, dito sa mga susunod na mga bersikulo, ipinaalala ni Nephi kung papaano ang mga anak ni Israel ay nailayo sa mga kamay ng mga taga-Ehipto. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon, ng mga himala? No? Ang mga tubig na dagat na pula ay nahawi dito at doon sila ay tumawid sa tuyong lupa. So, pinakain sila ng mana sa ilang. Umuulan ng mana tuwing umaga. So, hinampas ni Moses ang malaking bato at doon ay bumukal ang tubig upang mapawi ng mga anak ni Israel ang kanilang mga uhaw. Diba? Napakaraming mga himalaang pinapakita ng Panginoon sa mga tao ni Israel. Pinapatubayan sila sa araw at nagbibigay liwanag sa kanila sa gabi. Imagine, para silang may sariling flashlight. Hanggang sa kahit na nasa ilang na sila ay makatawid sa ilog Jordan. No? Wala na si Moses, pero si Joshua na, pero nakatawid pa rin sila sa ilog Jordan. Sila ay ginawa niya makapangyarihan tungo sa pagtaboy ng sa mga anak ng lupain. Naging matagumpay sila sa pakikipagdigmaan para itaboy yung mga hindi karapat-dapat dun sa promised land nila. Which is nung panahong yon sa Jerusalem. So dito, makikita natin na kahit ganoon kadami ang mga himala, ganoon makapangyarihan at mga majestic, ang mga himala na ipinakita ng Panginoon, madaling makalimot ang tao ni Israel. At ganoon din nangyayari dito sa mga kapatid ni Nephi. Ano yung sinabi niya sa verse 45? Kayo ay mabilis sa paggawa ng kasamaan, subalit mabagal sa pag-alala sa Panginoon ninyong Diyos. May punto si Nephi. Minsan, ang tao, mas mabilis gumawa ng paggawa ng kasamaan. Pero mabagal nilang naalala ang Panginoon. Naalala na lang nila kapag naililigtas sila. Pero yung mga maliliit na bagay, pagpatnubay, pag-alis sila sa mga kahirapan, medyo mabagal nilang maalala ang Panginoon. Sa verse 47, sinabi dito, dinggin ang aking kaluluwa ay ginutay-gutay ng dalang mahati dahil sa inyo. Aking puso ay nasaktan. Ako ay natatakot na baka kayo ay takwil magpakailanman. Dinggin ako ay puspos ng Espiritu ng Diyos kung kaya nga't ang aking katawan ay walang lakas. Ganoon kapuspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi na makaya.
ng katawan niya yung spirit na nasa sa kanya ng mga oras na yan. Pero nangyari sa mga kapatid niya dahil dun sa mga sinasabi at pagpapaalala ni Nephi sa mga kayang gawin ng Panginoon na kagaya ng ginawa niya sa mga tao ng Israel, nagalit na naman yung kapatid niya, sina Leman at Lemuel. Pero ang sinabi niya, sa pangalan ng pinakamakapangyarihang Diyos, inuutusan ko kayong huwag niyo akong hawakan, sapagkat ako ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos, maging hanggang sa pagkadaig ng aking laman. At sino mang magbubuhat ng kamay sa akin ay matutuyo na katulad ng tuyong tambo. At siya ay mawawalang kabuluhan sa harapan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat parurusahan siya ng Diyos. Yun yung sinabi ni Nephi. Sinabi niya dito, maganda yung sinabi niya, gaano kalakas yung pananampalataya ni Nephi. Sabi niya sa verse 50, kung Diyos ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng bagay, ang mga yaon ay magagawa ko. Kung uutusan niya akong sabihin ko sa tubig na ito, tinuturo niya yung dagat, ikaw ay maging lupa, ito ay magiging lupa. At kung ito ay sabihin ko, ito ay mangyayari. Sabi nga niya, papaanong hindi niya ako maaaring atasan? Ako ay gumawa ng sasakyang pandagat. Alam ni Nephi na kaya niyang gawin yun. Kasi nga, ipinakita sa kanya ng Panginoon kung paano gawin. So, ituloy natin dito sa verse 53. Sabi dito, at ito ay nangyari na nangusap sa akin ng Panginoon, iunat mong muli ang iyong mga kamay sa iyong mga kapatid, at sila ay hindi matutuyo sa harapan mo, datapwat, panginginigin ko sila, wika ng Panginoon. At ito ay gagawin ko upang makilala nila na ako ang Panginoon, nilang Diyos. So, noong una, natatakot silang hawakan si Nephi. Kasi nga, baka totoo nga yung sinasabi ni Nephi na kapag hinawakan natin siya, tayo matutuyo. Kaya, takot sila. Pero, siguro, wala pa rin silang ginagawa or hindi pa rin sila ganon ka-enthusiastic. Sabi nga sa English na tumulong, hindi sila tumutulong na maayos sa paggawa ng barko. No, kaya nga't kailangan ipaalala muli sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, nung iniunat ko ang aking kamay sa aking mga kapatid, sila ay hindi natuyo sa harapan ko, subalit pinanginig sila ng Panginoon maging alinsunod sa salitang kanyang winika. Ayan. Dito, dahil dun sa nangyari sa kanila, sa 55, at sila ay nagpataripa sa harapan ko, at ako ay sasambahin sana. Na sana, datapwat hindi ko sila hinayaan, sinasabing, ako ay inyong kapatid. Oo, maging inyong nakapabatang kapatid. Kaya nga, sambahin ninyo ang Panginoong Diyos at igalang ang inyong mga ama at inyong ina na humaba ang inyong mga araw sa lupaing ipinagkaloob ng inyong Panginoon, ninyong Diyos. Mapagkumbaba pa rin si Nephi. Hindi niya sinasamantala yung mga ganitong pagkakataon. Kaya nga, alam pa rin niya yung katatayuan niya sa pamilya, na siya ay nakababatang kapatid. Ngunit kailangan niyang pangaralan ang kanyang mga kuya. Ayan. Sige. So, dito sa chapter 18, sa verse 3, sinabi niya dito, at ako si Nephi ay madalas na umakyat sa bundok at madalas akong nananalangin sa Panginoon, kaya nga nagpakita sa akin ng Panginoon ng mga dakilang bagay. Hindi tumigil si Nephi, no? Nakikita natin na hindi tumigil si Nephi makipag-usap sa Panginoon upang malaman pa ang iba pang mga bagay ng Panginoon. Alam niya na marami siyang makukuha at matututunan sa pakikipag-usap sa Panginoon. Tayo, ginagawa ba natin yan? Dito, sa chapter na ito, nabanggit din na isinilang sa ilang yung kapatid niya na si Jacob at si Joseph. No? So, ngayon, tapos na yung barko. Kinuha na nila yung mga provisions o yung mga kinakailangan nila.
mga karne, mga prutas, mga pagkain nandun sila, naglakbay na sila. So, maraming araw na sila na nandun sa barko. Sinabi dito sa verse 9, ano yan? Ang aking mga kapatid at ang mga anak ng lalaki ni Ismael at gayon din kanilang mga asawa ay nagsimulang magsaya. Kung kaya nga't sila ay nagsimulang sumayaw at umawit at magsalita na may labis na kagaspangan. Oo, maging hanggang sa kanilang malimutan sa anong kapangyarihan sila nadala doon. Oo, sila ay natangay sa labis na kagaspangan. So medyo siguro hindi na magaganda yung mga pinagsasabi nila. Bored na sila eh. So, naalala nyo nung lockdown, yung pandemic. So, nasa bahay kayo. Wala kayong magawa. Wala tayong magawa. Dito, ilang buwan na siguro sila sa dagat. Wala naman sila ibang pwedeng puntahan. Kundi doon lang sa barko. Kaya kung ano-ano na lang yung ginagawa nila. Wala namang masama na magsaya. Ang kinakatakot ni Nipay, walang problema dun sa pagsasaya nila, pagsasayaw. Ang kinakatakot ni Nipay dito is yung kagaspangan nila. Siguro yung kagaspangan, ibig sabihin yung baka lasing na sila o kung ano-ano yung mga salitang pinagsasabi nila, hindi na magaganda. Yun yung kinakatakot niya. At ito yung pinakamahalaga sa lahat. Nalimutan nila kung anong kapangyarihan sila nadala noon. Pinagyayabang nila na yung, kami gumawa nito, itong barkong ito. Nalilimutan nila na kaya nila nagawa yung barko is dahil sa tulong ng Panginoon. Mga kamay nila ang gumawa noon, pero ang Panginoon na naggabay sa kanila para magawa yun. Tuloy natin sa 10. At ako si Nipay ay nagsimulang matakot ng labis na baka ang Panginoon ay magalit sa amin at parusahan kami dahil sa aming kasamaan. Na kami ay malulon sa kailaliman ng dagat. Kaya nga ako si Nipay ay nagsimulang magsalita sa kanila ng napakahinahon. Subalit dinggin, sila ay nagalit sa akin. Sinasabi, ayaw namin na aming nakababatang kapatid ang siyang mamuno sa amin. Again, ulitin ko, mahinahon na kinausap ni Nipay yung mga kapatid niya. Diba? Alam pa rin ni Nipay kung ano yung lugar niya. At yun yung nakababatang kapatid siya. No? So ngayon, anong ginawa kay Nipay? Iginapos siya. Tinali siya doon. Tapos ano nangyari? Tinali sila. Hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Ayaw gumana nung layahona. Meron dumating na bagyo. Sabi nga, sa verse 13, may namuong isang malakas na bagyo o isang malakas na nakakasindak na bagyo na kami ay itinaboy pabalik sa ibabaw ng katubigan sa loob ng 3 araw. Alalahanin natin dito, hindi bumagyo nung nagsimulang sumayaw, magpakasaya, mga kapatid ni Nipay. Nagsimula na lang bumagyo noong nangyari na iginapos na si Nipay at nanganganib ang buhay ni Nipay. Alam ni Nipay kung ano yung gagawin ng Panginoon kapag nanganib ang buhay niya. Kasi nga, siya yung parang nagsisilbing gabay, pati yung mga ama niya eh. So, dito, halos lamunin na sila sa kailaliman ng dagat. Marami na sila. Gayunpaman, ako ay umasa, sabi nga 16, ako ay umasa sa aking Diyos at pinapurihan siya ng buong maghapon at hindi ako bumulong-bulong laban sa Panginoon dahil sa aking mga paghihirap. Nanalangin lang si Nipay. Dito, mapapansin na stress na siguro, matanda na si Lihay, pati yung asawa niya, si Ria. Makikita natin na sa verse 18, dahil sa kanilang pagdadalamhati,
Ibig sabihin sina Lehi. At labis na kalungkutan at kasamaan ng aking mga kapatid, sila ay nalapit sa kalagayang halos muntik nang makipagkita sa kanilang Diyos. Sipin mo, dahil sa stress ni Nalihay, muntik nang mamatay sila dahil doon sa mga pinagkagagawa nitong sina Leman at Lemuel. So madalit sabi, nagsisi sina Leman at Lemuel at kinalagan si Nipay, nawala yung bagyo, nagpatuloy sila sa karagatan, gumana yung layahona, gumana uli, nalaman na nila kung saan sila pupunta, at dumating sila sa lupang pangako. Yan, nandun na sila. At doon nakita nila na lupang pangako ay sagana sa mga mayaman ang lupang pangako. Sinabi nga dito sa verse 25, at ito ay nangyari na amin natagpuan sa lupang pangako sa aming paglalakbay sa ilang na may lahat ng uri ng hayop sa kagubatan, kapwa ang baka at ang toro at ang asno, ang mga kabayo at ang mga kambing at ang mga mailap na kambing at lahat ng uri ng mabangis na hayop na para sa mga gamit ng tao. Ibig sabihin, abundance, no? Maraming resources yung promised land. Yung lupang pangako na napuntahan nila. Okay. Dito, sa verse 19, sa chapter 19, pinaliwanag ulit ni Nephi kung bakit siya gumawa ng mga lamina. No? Sabi nga dito sa verse 1, ito yung nangyari na pag-utusan ako ng Panginoon, kaya nga gumawa ako ng mga lamin nangyari sa inang mina upang maiukit ko ang mga yaon, ang mga talaan ng aking mga tao. At sa mga lamina aking ginawa, inukit ko ang tala ng aking ama. At gayon din ang aming mga paglalakbay sa ilang at ang mga propesiya ng aking ama, at marami rin sa sarili ko mga propesiya ang inukit ko sa mga yaon. Ito yung 116 pages na nawala na manuscript. Pero kagandahan nito, kung magja-jump tayo sa verse 6, sabi dito, gayunpaman, hindi ako sumusulat ng anumang bagay sa mga lamina, kundi rin lamang inaakala kong ito ay banal. Tinutukoy niya itong laminang ito na kung saan siya nagsulat, itong small plates. At ngayon, kung nagkamali man ako, pinapaalala ni Nephi, kung nagkamali man ako, maging sila ay nagkamali rin, noon, hindi ako nagdadahilan dahil sa ibang tao, kundi dahil sa aking sariling kahinaan, ayon sa laman, papaumanhin ko ang aking sarili. O dito, pinapakita ni Nephi na siya isang tao lamang, hindi siya perfecto. May mga posibleng bagay na merong pagkakamali o meron siya nauulit-ulit. Pero sa mga inaakala niya, kung ano lang yung inaakala niyang mga banal at importante, yun lang yung sinusulat niya. Pero ito, itatanong ko sa inyo, so far, sa mga nababasa natin, ano yung napansin nyo sa mga sinulat ni Nephi? Mga importante, mga banal, at mahalaga ba ito? Kaya yung sasagot sa sarili niyo. So, nalalaman natin na ipinakita ng Diyos kay Nephi kung para saan itong ginagawa niya at sinong makakabasa nito. Naalala niyo dun sa pangitain niya dun sa mga nakaraang chapters. Kaya nga, mahalaga na ginawa ito ni Nephi. Alam niya kung ano ang value, ang halaga nito mga pagsusulat niya. At doon ako bumilib kay Nephi. Alam niya kung ano yung importante. So, dito sa mga susunod na kapitulo, dito ipinaliwanag o binanggit ni Nephi, nagbasa siya doon sa lamin ng tanso nung sa mga bagay na sinabi ni Isaiah. So, medyo alam natin na basta
Pag sinabi natin libro ni Isaiah, lalim nito. Kahit ako, sa totoo lang po, medyo nahihirapan kasi poetic kasi. Parang tula. Kailangan intindihin mo, malaman mo yung history ng Israel, yung geographical location, para medyo maunawaan mo ng konti yung sinasabi ni Isaiah. So, dito, sa chapter 20, pinaiksi lang. Kumbaga parang kailangan mong gumawa ng mabuti kaysa magtiwala ka sa iyong sarili. No? Sinasabi ni Nephi na hindi sapat yung sarili natin. Tutulungan tayo ng Panginoon kung hindi dahil kailangan natin ng tulong, but dahil yun yung ginagawa ng Panginoon. Siya ay isang matulungin. Then, sa chapter 21, pinaliwanag kung papaano yung sabi nga sa inyo, basta Isaiah, ang hirap talaga unawain. Pero pinipilit ko. So, dito sa 21, ipinakita na, yun nga, si Nephi ay galing sa sanga ni Israel. Hindi sila nalilimutan ng Panginoon. Doon sa 22, marami pang bagay na ipinakita ang Panginoon dito. Sabi nga dito, sa 22, at ngayon, ito ay nangyari matapos na ako si Nephi ay mabasa ang mga bagay nito na naukit sa mga lamin ng tanso, lumapit sa akin aking mga kapatid at sinabi sa akin, ano ang mga kahulugan nito? Ngayon binasa, dinggin, uunawain ba ang mga yaon ayon sa mga bagay na espiritual na matutupad ayon sa espiritu at hindi sa laman? So, sinabi ni Nephi, dinggin, ipinaalam ang mga yaon sa propeta ng tinig ng Espiritu sapagkat sa pamamagitan ng tinig ng Espiritu, ipinaalam ang lahat ng bagay sa mga propeta na mangyayari sa mga anak ng tao. Sabi nga dito, sa makatuwid, ang mga bagay na aking binasa ay mga bagay na tumutukoy sa mga bagay na kapwa temporal at espiritual. Sapagkat ang sambayan ni Israel ay tila sa malaon at madali ay ikakalat sa lahat ng dako ng mundo at sa lahat din ng bansa. No? Pinapaliwanag na tayo, Nephi, isang sanga ni Israel, isa tayo dun sa mga kumalat. Andito tayo ngayon. Kakalat natin ang mga anak ni Israel dito sa lupang pangako. Sabi pa sa verse 5, at dahil sila inakipalayo, ang mga bagay na ito ay pinopresiya hinggil sa kanila. So alam ng Panginoon na magkakawataw-katak yung Israel. Pero hindi ito nakakalimutan ng Panginoon. So, ano ba yung matututunan natin dito? Merong Diyos. Totoo yan. Merong Diyos. Siya yung namamahala ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. No? Alam niya kung saan patungo yung mga mahal niyang tao, yung mga inaalagaan niyang tao. Inakay niya si Nephi papunta doon sa lupang pangako. At malalaman natin sa mga susunod na kabanata, hindi lang si Nephi ang tumawid doon sa dagat. Diba? Meron pang isang grupo na galing din sa Jerusalem na pinapunta rin sila sa dagat. Nga lang, wala silang record. Si Nephi lang ang may record. So, huwag tayong matakot. Huwag tayong palagi matakot gumawa o sumubok ng mga bagay na inaakala nating tama. Magtiwala tayo sa Panginoon na magbibigay siya ng paraan upang magawa natin at may sakatuparan natin yung mga kagustuhan niya. Ganon din, pagtiwalaan natin ng Panginoon na
makakayanan natin kung ano may mga pagsubok na dinadaanan natin. Ulitin ko, nagugustuhan ko si Nipay. Marunong siya ng anger management. Kahit pag gano'n na yung kahirap na dinadanas na sa kanya mga kapatid, mahinahon pa rin niya laging kinakausap yung mga kapatid niya. Napaka-patient ni Nipay sa kanyang mga kapatid. Kasi nga, mahal niya ito. Hindi niya dinadaan sa galit o ano. Kung kinakailangan, kinakastigo niya yung mga kapatid niya. Pero sa maraming pamamaraan, dinadaan niya ito sa mahinahon na pakikiusap. Kaya nga, mga kapatid, tayo, kung meron tayong gustong iparating sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, o bilang mga pinuno ng simbahan, idaan natin ito sa mahinahon na pamamaraan na kagaya ni Nipay, na merong kagalakan sa puso, na merong sigla, no? Hindi galit o inis. Alam ko yung mga bagay totoo at iniiwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Magkita-kita po muli tayo mga kaibigan sa susunod na linggo para sa isa na namang kabanata ng masigasig na pananaliksik at siyempre ang kaibigan nating si Nate na laging nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan patungkol kay Jesucristo. Isa po ko sa kaibigan ni Nate, magpapaalam sa inyo at magkita-kita po muli tayo sa susunod.